Alright, Lumar Creation here. At meron tayong gagawin ngayon. Iwan muna yung content natin. Tuturuan ko kayo kung paano magluto ng bulalo. Lumar Creation style. Tara! We will talk about different situations. Something about me and you and about the nation. Show me your love, it's my motivation. Welcome to my channel, Lumar Creation. Ay, nandito tayo ngayon sa Dirty Kitchen. So expect nyo na marami dito. Kasi nga dirty. So ito yung gagamitin natin. So kailangan linisan muna natin to para sigurado. Alright? Alright, so ito yung gagamitin natin para sa bulalo. So makikita niyo yan, lapit mo ng konti. Meron siya mga bone marrow. So binili ito sa Monterey, sa Robinson's Supermarket. Baka naman. So hugasan lang muna natin para siguradong malinis. Okay, update natin ang presyo po nito, no, for 1 kilo. Pumapatak siya ng almost 500 per kilo. Alright. Hugasan na muna natin para natanggal yung mga alik-alik. Yung mga alik-alik ng baka, no? And then, lalagyan na natin siya ng salt and then pakukuluan na natin siya. Medyo matagal pa mga kapatid, no? So, dahil bulalo yan, expect mo na medyo matigas yung naman yan. So, kailangan mas mahaba yung pagpapakulo natin na low fire para yung iba ang ginagawa nila, pag naglalaga sila ng bulalo, yung first na kulo, tinatapon nila. So, ang tendency nun, medyo tumatabang yung karne ng baka. Nawawala yung first na, o yung basta yung unang sabaw, kasi nandun yung pinakasarap niyan. Kaya, yung iba tinatapon nila yon. So, ako, hindi ko gagawin yun, kasi okay naman, malinis naman yung baka natin. And, galing yan sa Monterey. So, siguradong ang quality, panalo. Monterey, baka naman. Alright. Alright, second hugas. And then, sasabawan na natin siya para i-ready na natin sa pagpapakulo. Katulad dito, no, medyo frozen pa siya. So, hindi maganda yung quality nito pagka diniretso mo siyang ilaga. So, ang gagawin natin, stay lang muna siya para mato, para hindi siya magkaroon ng parang blood doon sa loob. So, yung technique, no, pagka magpapakulo kayo, huwag niyo po i-direct agad na ilagay sa kalan. Hayaan niyo muna siya mag-stay dyan for a while, tapos mamaya na natin ilalaga. Alright? Wala tayo doon para papakita ko sa inyo ibang ingredients na gagamitin natin. Alright, sa pagluluto naman kasi ng bulalo, hindi naman masyadong mabusisi, no? Ito lang yung mga kailangan natin ingredients, yung mga simpleng gulay. Pero ang importante kasi dyan, pagdating sa bulalo, yung pinakasabaw. Tapos syempre, yung sausawan na patis na may sili, the best na yan. Alright, so ito lang yung mga kailangan natin. Meron tayo ditong Baguio beans, onion leeks, sibuyas. Gusto ko marami sibuyas eh. Pwede sibuyas na red, sibuyas na puti, mais, and that's it. Tapos lalagyan natin ng konting beef cubes para lalo lumasa yung baka. Alright, balik ako mamaya para i-update kayo kung ano mangyayari doon sa bulalo natin. Depende nga pala kung ano pang gusto nyo idagdag na gulay. So wala pa akong pechay. So lalagyan natin siya ng pechay Tagalog.
medyo nabitin lang si Jay. So, namalengke pa ulit. Babalik na mamaya. And ihalo natin yan. Alright. Lagyan natin siya ng asin para lumasa rin siya. Alright. This mga ito namin. O, depende. Gusto yung ilagay yung buong asin, pero okay nga sa akin yan. Kasi malalasahan din naman natin mamaya. Alright, balikan natin pagka kumulo na siya. Okay, so nakapta rin natin yung mga gulay na kakailanganin natin. Ito siya magkakasama na dito. Meron tayo dito mais. Ito po yung masarap na part ng bulalo, yung onion leeks. Mayroon akong sibuyas na red. Meron akong sibuyas na white. And then, pechay Tagalog, ayan, sa katerba. So, ilalagay natin lahat yan mamaya. Alright? Alright, after 1 hour, ito na po, kumukulo na siya to. So, tatanggalin lang natin yung ganito. Yung mga ganito. Tatanggalin natin yan para ito kasi yung pinaka parang ano tawag dito, skunk. Tawag din dyan, skunk. Yan lang natin kumulo again. Yan lang natin yung kumulo. Tatanggalin na natin itong mga skunk. Alright. So, yan pa natin siyang kumulo. Medyo matigas pa yan. Ngayon lang natin ng konti yung apoy para dire-diretso. And babalikan natin siya again after 1 hour. Okay? Okay, so after 2 hours ng pagpapakulo, testing muna natin kung malambot na yung karne natin. Tutok mo muna ito. Para malaman natin kung malambot, kukuha tayo ng isang slice. And then, here's the plate. So, test nyo lang muna kung malambot na siya. Actually, medyo malambot na kasi natutusok na siya ng pork. And then, saan nyo na mag-slice ng konti. So, nakikita niyo mga kapatid. Hindi ko tinigilan yung kutsilyo but still nakapagkatayin. And then, pwede natin tikman. Lambot! The best! Medyo matabang ko siya. Pero ang lambot na ng karne. Wait natin. And then, pwede na tayo maglagay ng beef cubes para mas lumangat yung lasa ng baka. Okay, so gagamit tayo ng 4 na beef cubes. Lalagay natin siya. And then, maglalagay na rin tayo ng mga gulay para mabilis lumambot. So basically, ang gusto ko muna ilagay dito is yung angat mo ng konti kasi hindi siya nakikita. Ayan. Medyo madilim yung ating kalano. Hindi na tayo gumamit ng ring light kasi madalian itong pag-video natin. So ito po, good for the team, FLM team, lahat po yan. Pagdadatingan mamaya, including lahat ng tao dito sa bahay. So I think that is enough para sa amin lahat na sa ulam namin ngayong gabi. Alright? So, malambot na yung karne. And nilagyan ko na rin siya ng beef cubes para madagdagan yung kanyang flavor. Pops, tumatalsik mga kapatid, tumatalsik! So, malapit na to mga kapatid, hindi masyadong marami yung sabaw, no? Kasi ayoko actually masarap yung maraming sabaw, pero nung una natin ilalagay dito yung mais kasi medyo matagal luto ito. Hindi nyo kayang palambutin yung mais, no? So, unahin natin ilagay yung mga mais. And then, susunod natin yung mga sibuyas. Alright? Mga red onions. Masarap to kasi pagka higupin mo yung sabaw, may crunchy ng konti. Gusto ko yung naliluyak yung mga sibuyas. Okay? Kasi natin yung apoy. Mabilis na lang po guys, no? Siguro mga additional 15 minutes. Pwede na siyang iserve. So,
lagyan na natin mga sibuyas. And then, pakitanggal mga ilang buntot ng kachay. Okay. So, ang kasama natin dito si Jay, no? Yung macho yan si Jay, kaya lagi nakahubad, so mahilig siya maghubad. So, yan na natin. Tapos mga paminta natin, ito yung mga paminta natin, pakiclose up ng paminta natin. Magbibigay na ito sa suking tindahan. So gusto ko maraming paminta. Yung spices ng paminta, nilalasahan kasi yan pagka hindi ko yung sabaw, no? So, iwasan nyo lang baka yung stapler sumama. Kasi, binili ko sa suking tindahan. So, yan. Make sure na walang stapler kasi pag hindi ko ng sabaw mamaya, baka may stapler. So, kulang pa yung paminta natin. Ilagay muna natin. Ang pinakauli natin ilalagay guys, yung bakit ang dami nito pero walang mga laman. Ayan, meron pala dito sa ilalim. Okay. So, ang pinakalas natin ilalagay dito yung pechay, no? Madali lang kasi maluto ang pechay. So, maganda kasi yung pechay pag hindi siya overcook. So, medyo malutong ng konti, no? Okay. So, ubusin ko lang itong paminta. Gusto ko talaga maraming paminta. Kasi yung paminta kasi, pag naluto yung paminta, nangunguya yan eh. So, medyo spicy ng konti. Depende sa inyo kung gusto nyo lagyan ng sili. Nasa inyo yan. Pero kasi may kakain ng mga bata dito, so hindi ko lalagyan ng sili yan. And then, lalagay na rin natin yung ating bagu beans. Pero mas gusto ko mauna yung onion leeks. So ito po ang onion leeks, no? Napakasarap nito pag gusto ko to luyak to yung parang overcook yung ating onion leeks. So napakasarap din mamaya sa sabaw. Mga Koreans mahilig dyan, no? Almost lahat ng pagkain ng Koreans mayroong onion leeks. Yung mga Japanese ganun din naman. Dito sa atin hindi masyado sikat ang onion leeks, pero ako gusto ko yan, onion leeks. Alright, lasa natin yung bagu beans. Actually pwede na rin natin sama ito, kasi hindi na makikibo to guys eh. Kahit ilagay mo na ilagay lahat yan, hindi nakikibo yan as long as maluto sila dyan. Siguro mga additional 5 to 10 minutes, luto na yan. And takpan natin. And pag naluto na siya, mamaya yung verdict, nakapag-tinik na natin ito. Alright? Tikman muna natin yung sabaw kung okay yung sabaw. Kaya na lang. Baka sabihin na rabis ako eh. So, lipat natin dito. Siyempre, marami kakain na. Wow! Gusto mo tikman, Jay? Kaya ito. Okay ba? Kaya ito, baka sabihin mo. Ito, marami nanonood sa atin, Jay. Nakahubad ka. Okay. Nakahubad ka, Jay. Wala kang damit. Wala, di na. Nakita ka na sa camera. Ito para to prove na masarap yung niluto ko, mga kapatid. Ito si Jay. Kasama natin dito. Kasi baka sabihin nyo, sablay luto ko, no? So, napatikin natin kay Jay. Jay, tikman mo yung sabaw, Jay. Sabihin mo, Jay, sa camera kung marami nanonood sa atin ngayon. Tikman mo. So, anong masasabi mo, Jay? Okay, kuwang-kuwa. Parang talagang ano. Ha? Sabi ko sa inyo, mga kapatid eh. Limor Creation style, bulalo. Okay, sabi ko sa inyo, masarap eh. No? So again, 5 to 10 minutes na yan, pwede tayo kumain. Limor Creation style, bulalo. Alright! So ito na lang ilalagay natin yung pechay. And okay na yan. Okay, after 3 hours na pagpapalambot itong bulalo, ito na, this is the final moment na titikman natin. Natin to. So dito makikita mo, kumalambot yung karne. Even tinidor lang ang kutsara. Lasang-lasa yung baka niya. At yung sabaw natin. Ayos. So I recommend, kung i-range natin to 1 to 10,
pwede akong mag-rate ng 9 sa aking bulalo, yung more Parisian style. Kain na tayo. Alright! Kain na! Kain na tayo, kain na. Pwesto na. Alright, ito ang ating mga tropa. Nakakain ng aking niluto bulalo. Kailangan maraming kanin. Siyempre. Kailangan maraming kanin. Tapos susawsawan natin patis with kalamansi.